po sa lahat ng Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man po kayong bahagi ng mundo. Today is Monday, August 18. Ang atin pong pamagat ngayong araw ay tiba-tiba sa baha. Tiba-tiba sa baha. Marami pong naging multi-billionaire dahil sa baha. Mahalaga po na pag-usapan natin ito ngayong araw. Bukas ay magsisimula yung Blue Ribbon Committee hearing na pamumunuan po ng chairman nito na si Senador Dante Marcoleta. So suportahan po natin hanggat tama ang direksyon. Hindi ko po sinasabing holistic na hanggang dulo. Hanggat tama ang direksyon, lahat po na naglilingkod ng tama. Tulungan natin, suportahan natin, let's motivate them further at protektahan natin, mahalin natin. At bukas nga ho ay simula. Ano na ang naging pananagutan ng kontratista na ang pangalan ay RD Interior Junior Construction. Pare-pareho lamang po itong may pananagutan eh. At hindi lamang po yun sapagkat 1.2 billion yung tulay na bumagsak. Meron pong 285 million na additional pa nag-retrofit. Kinumpuni pa raw ho yung tulay na bumagsak. Binuhusan pa ho ng 285 million pesos bago bumagsak yung tulay. Titin ko yung Kabagan Santa Maria Bridge. Ang halaga ay 1.2 billion pesos. Bago ito bumagsak, yan po yung halaga niya. 1.2 billion pesos. At bago ito bumagsak, pinondohan pa muli ng 285 million pesos sa retrofitting. Bukod po roon, meron pang 400 million pesos in repairs. Yung repair pong sinasabi, linagyan po ng epoxy yung pandikit, thinking na sapat na yung pag-e-epoxy gamit ang 400 million pesos. Ano na po ang naging pananagutan nito? Total, ang layunin ng Blue Ribbon ay transparency and accountability. Na sisimulan po yan bukas ni Senador Dante Marcoleta. Dante Marcoleta, Senador, ang sambayan ng Pilipino ay nasa likod mo. Umaasa, asang-asa na totoong investigasyon ang magaganap sa Blue Ribbon bukas sa ilalim ng iyong pamumuno. So ikipagdadasal ka ng sambayan ng Pilipino, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. Alam ko, maisog ka, subalit paalala bilang kaibigan, huwag kang matatakot, nasa panig mo ang sambayan ng Pilipino. So going back doon sa RD Interior Junior Construction, meron ding pananagutan yung mga nag-aproba ng repair, ng construction, ng tulay na ito. Yung dati pong regional director ng Region 2 or director ng Region 2, DPWH. Ang pangalan po ay Assistant Secretary for Luzon. Na-promote pa ho ito. Yung Loretta Malaluan. Loretta Malaluan. Ito ba'y nakasuhan? Ito ba'y naimbestigahan? DPWH po ito ha. Yung dating ASEC na naging USEC na na-promote. Meron din pong kinalaman ito dito sa proyekto na 1.2 billion na nag-collapse na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Yusek Eugenio Pipo Jr. Ito ba'y nasa serbisyo pa? Ito ba'y inaimbestigahan? Ito ba'y nakasuhan? Bakit yung Robert Bernardo lang ang tinanggal sa DPWH? Dapat yung Robert Bernardo ipatawag din sa Blue Ribbon hearing bukas na gagawin ni Senador Dante Marcoleta. At yung isa pa, yung nag-aproba ng 285 million retrofitting. Ito dapat may pananagutan. 285 million na inutos po niya, inaprubahan niya retrofitting. Yusek Ador Canlas. Ito po ay nasa record, nag-hearing na rin po yung Senado dyan. Pero kinakailangan ng follow-through, kinakailangan ng follow-up. Ano nangyari sa investigasyong nauna? Meron bang naimbestigahan ng mga DPWH, officials and personnel kagaya ni ASEC for Luzon, Loretta Malaluan, na siya ho ang nagrekomenda noong 2021 na magkaroon ng 233.5 million retrofitting.
2021 pa ho yun. Ito ba'y nakasuhan? Ito ba'y naimbestigahan? Ito ba'y nasuspindi? Ito ba'y nasa serbisyo pa? Kawawa naman. Hindi ko siya kinakampihan. Kung dapat siya managot, siya managot. Yung Yusek Robert Bernardo, yan dapat ipatawag din yan upang magbigay linaw sa mga usapin kagaya nitong Kabagan-Santa Maria Bridge. Yusek pa ho siya niyan eh. O anong nangyari? Ba't naiwan yung ASEC for Luzon, Loretta Malaluan? Na-promote pa nga ho from director ng Region 2, naging ASEC. Yung dating ASEC na-promote din, yung Yusek Eugenio Pipo Jr. At itong Yusek Ador Canlas na nag-aproba ng 285 million pesos retrofitting. Ito yung atin dapat pinagtutuunan ng panahon at pansin. Ito po'y usaping panlipunan na mahalaga, kinakailangan kasali kayo. Ngayon, nagtsatsaga tayo, lunch break, kung ano na lang ang mabili ng ating kakarampot na pera or allowance na naitabi para sa ating pananghalian. Samantalang itong mga ito, bilyon-bilyong piso ang dinulustay na pera ho ninyo. Pera natin, wag ho tayong pumayag, wag ho kayong manahimik. Kanya inaanayahan ko po kayo, makibahagi dito sa Tinig Maisog, sa Facebook page ko po, mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-follow. At yung nasa YouTube naman, sana ho ay mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe po kayo. Marami pong salamat. Top 2, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Thank you Si Erin Marcelino. Tama ba? Elin Marcelin. Salamat sa iyo. Top 2, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Top 3, St. Timothy Construction Corporation. Pareho po yan kay Sara Diskaya na kalaban. Alam mo ninyo, tanggalin na. Thank you, Erina. Yung pagkalaban niya doon sa Pasig, baka ho nahihigop tayo sa naratibo nila eh. Hindi lamang po si Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at si St. Timothy Construction Corporation. Dapat pong panagutin, imbestigahan yan kung meron silang pananagutan. No? Pero siyempre, huwag nating kalimutan yung SunWest Construction and Development Corporation. Huwag din natin kalimutan yung Highton or Highton Construction and Development Corporation. Huwag din natin kalilimutan yung Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela na nag-collapse. Yung RD Interior Junior Construction. At siyempre, yung Legacy Construction Corporation. Ito yung mga dapat ipatawag, wala pong sasantuhin ang magiging investigasyon ni Senador Dante Marcoleta sa Blue Ribbon bukas. Kaya abangan po ninyo, subaybayan nating lahat at ating suportahan ang ginagawang investigasyon yan ni Senador Dante Marcoleta. So itong mga taong ito, maawa kayo sa bansa, maawa kayo sa mga Pilipino, lalo na yung laging nabibiktima ng baha dahil sa korupsyon ninyo. Maawa kayo sa mga kabataan. Tuwing umuulan, habagat, may bagyo o malakas lang ang ulan, nagsususpindi ng klase. Bakit? Baha. Baha. Nandyan sa Marilao, nandyan sa Ubando at marami pa pong bahagi ng Bulacan. Baha. Ang Bulacan ho, 5.5 billion. Ito rin ho. Kasi sinabi naman hindi ba? Mismong si Bongbong Marcos na nagsabi, magsumbong daw kayo doon sa kanyang website o kung ano man. Magsumbong. Pumapasok po, marami pong nagpapahatid ng impormasyon at nandyan naman ang gobyerno, ang Blue Ribbon, the all-powerful Blue Ribbon Committee. They can issue subpoena to documents, they can issue subpoena to person or individual to appear before them at mag-testify. Diyan po sa Bulacan, nagulantang din itong si Governor Daniel Fernando na yung probinsya ng Bulacan, yung probinsya natin dyan, ay pinakamalaking nakuha sa flood control. Alam mo ninyo, ipatawag din at imbestigahan yung first engineering district ng Bulacan. Nandyan po yung 5.5 billion pesos inilagak 5.5 billion
sa First Engineering District ng Bulacan. At base po sa mga nagbibigay ng impormasyon sa atin, 100% collected na po ang pera ninyong mga Pilipino. 100% collected na po ngayon ang pera. Pero hindi pa ho nagagawa ang proyekto. Ano ho? 10% accomplishment pa lamang. Minsan 30 to 50% ang advance. Yan po yung nanggagaling. Kanya ito magpapaliwanag sa lahat. Yung Bulacan ho, halos hindi na lumabas yung tubig sa napakaraming lugar eh. And yet, shocking yung revelation na nalaman natin mga Pilipino, 5.5 billion pesos ang inilagak sa lalawigan ng Bulacan para sa flood control sa First Engineering District ng Bulacan. Pakisilip po nyo yan na Senador Dante Marcoleta. 5.5 billion sa First Engineering District. Nagpunta nga po dyan si Bongbong Marcos nung isang araw. Ito po ay ipinadala rin ng concerned citizen. Ang sabi niya, meron pong nataranta na kontratista sa pagbisita ni Bongbong Marcos sa Bulacan nung Friday. August 14, nagtungo ang Pangulo kaharap yung gobernador, si Gobernador Daniel Fernando. Meron pong kaganapan noong August 13 sa Bustos, Bulacan. Yung high tone construction company, bigla-bigla, dali-dali, kumaripas at nagtayo ng kanilang barracks. Dahil nga po, meron silang proyektong nakuha doon for flood control. Diyan po sa Bustos, Bulacan. Imbis na ho silipin yung Bustos, Bulacan, for some reason, o baka naman hindi talaga, to be fair to him, baka hindi naman talaga yun ang kanyang sasadyain, napunta po si Bongbong Marcos sa Kalumpit, Bulacan para silipin yung dalawang flood control projects at yung rehabilitation of the river protection structure. Para po sa akin, kahit po nagalit daw siya sa ground, ano lang po yan photo opportunity, kagaya nung bumagsak na tulay. Kaya ko hinahambing di ba? Maraming na-impress o natuwa doon sa photo opportunity kasama si Daniel Fernando sa Bulacan, si Gobernador. Photo op lang po yan dahil hindi rin po original yon. Meron nung nangyari nung Pebrero, yung nag-collapse, bumagsak, yung Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Tumakbo rin doon si Bongbong Marcos, si BBM. Anong ginawa? Nag-inspeksyon, nagsalita, nagpahayag ng siya ay nagagalit, hindi siya sang-ayon, inferior yung quality. Hanggang doon lang ho yun. Kaya nga ang tanong natin, ano na nangyari? Meron bang naimbestigahang empleyado ng DPWH? Meron bang naimbestigahan kung meron bang pananagutan ng empleyado ng Provincial Capital? Meron bang naimbestigahan ng source ng fund? Yung kontratista, paano yung kontratista? Yung RD Interior Junior Construction. Ganun na naman ang naratibo, ang playbook na ginawa sa Bulacan. Nagpa-picture at matatapos na lang sa picture yan. Pero doon po sa Bustos, Bulacan, a day before, dali-dali, nagpatayo ng barracks ang High-Tone Construction Company base sa ating informante at naglagay ng mga barracks para nga raw po may semblance na under construction yung flood control project. Yung First Engineering District, yung 5.5 billion ng Bulacan, dyan ho nailagak sa First Engineering District. 100% collected na po ngayon yung pera. 100% collected pero ngayon palang gagawin yung mga proyekto. So yung sinasabi ng COA na sila mag-iimbestiga, bakit? Mainit na mga kababayan, wag ho nating tigilan ang usaping ito. Kasali po tayong lahat dito. Ating singilin, ating panagutin yung mga korap sa gobyerno. Maawa kayo sa bansa, maawa kayo sa kapwa nyo Pilipino.
Maawa kayo sa piniperwisyo ninyo. Tuwing tag-ulan, tuwing may habagat, tuwing may bagyo, lalo na pa nagsama si habagat at bagyo. Samantalang sila, they live in the comfort of their mansion, na ang pinantayo po niyan ay ninakaw sa pera ninyo galing sa flood control funds. So antabayan na natin yung gaganaping hearing bukas na pamumunuan ng Blue Ribbon Committee ni Senador Dante Marcoleta. So alam mo nyo, nung last year pa, lagi ko nang sinasabi, may alpha and omega ho kasi ako nabasa rito na korporasyon. The alpha and the omega of corruption in the Philippines is rooted in the national budget. Ang simula't katapusan ng korupsyon, ang simula't katapusan ng pandarambong sa ating bansa, mga kababayan ko, ay nakaugat, nagmumula, nagsisimula't magtatapos sa ating taunang budget. Hindi pwedeng sabihin ng gobyerno, administrasyon ni Bongbong Marcos na walang pananagutan ng executive. Hindi po maaari sapagkat dumaan sa kanila ang panukalang budget at yung hinulma ng Kongreso ng mababang kapulungan at ng Senado noong 19th Congress noong 2024. Hinataw po mga kababayan na yung budget ng DPWH, 900 billion ang budget ng DPWH. Dahil nga tiba sa baha, bay lalong tumapang. Ginawa po nilang 1.1 trillion pesos ang budget ng DPWH ngayong 2025, yung most corrupt budget ever. 1.1 trillion. Nakakabingi yung katahimikan ng mga legal luminary. Galit na galit sa impeachment na nadismisan kayo ng unanimous ng Korte Suprema. Sigaw ng sigaw, transparency, accountability, panagutin si Vice President Inday Sara Duterte. Nakakabingi ang pananahimik ninyo ngayon dito sa mga tumiba sa baha. Bilyon-bilyong piso. Nasaan kayo ngayon? Nasaan yung mga NGO na gusto pa'y magrarally, humihingi ng pananagutan? Panagutin ninyo ito. Itong gagawing Blue Ribbon hearing bukas ni Senador Dante Marcoleta, wala pong kulay politika ito. Kung kayo'y walang kulay politika, yung mga mararangal, yung mga miyembro ng academe, yung mga legal luminary, yung mga banal, asan na kayo ngayon? Yung mga dinadala sa pulpito, yung issue ng korupsyon, pananagutan, transparency and accountability, nakakabingi ang inyong pananahimik. Trilyong piso po ito. Tapos, pagka merong baha, pag merong bagyo, magfa-fundraising po kayo sa inyong mga organisasyon, sa inyong mga simbahan, magpapakita ng mga kalunos-lunos na picture ng mga nasa lanta ng baha. Tulungan natin ang ating mga kababayan. Tutulungan natin. Pero tumulong din kayong panagutin yung mga korap sa gobyerno. Nakakabingi ho yung katahimikan ninyo. Yung mga mararangal, yung mga banal, yung mga legal luminary. Nasaan kayo ngayon? Bakit hindi nyo tuligsain ang 2025 most corrupt budget ever? Ito na po tayo budget season na Kaya dapat nating bantayan ito. Ulitin ko the alpha and the omega of the corruption in our country is rooted in the national budget. Ito po yung pinakamahalagang piece of legislation na pinapasa ng ating Kongreso at pinipirmahan ng Pangulo ng Pilipinas taon-taon. Kanya hindi pwede nating pabayaan lamang ito sa kamay ng mga laging nagnanakaw sa kaban ng bansa. Ang simula't katapusan, the beginning and the end of corruption sa ating bansa ay nakaugat, nakaangkla, nakatanim
sa ating taunang budget. Bantayan po natin ito. Sapagkat galing din po ito sa DBM, yung Department of Budget and Management. Ang ating public debt, magtataas po ito ng 9.8% by next year, by end of fiscal year 2026. Sa kasalukuyan, ang ating pong pambansang pagkakautang ay nasa 17.36 trillion. At pagkatapos po ng taon next year, 2026, dahil ang panukala ho nilang budget for next year ay 6.8 trillion. Bantayan po natin higit na malaki po ito sa 6.325 trillion most corrupt budget this year. Gagawin po nilang 6.8 trillion. Wala naman bagong tax measure. Wala namang labis o sobra-sobrang koleksyon. So magkakaroon po talaga ng deficit o gap, mangungutang na naman. Sabi sa datos ng DBM, end of fiscal year 2026, magiging 19.6 trillion pesos na po ang utang nating mga Pilipino. 19.6 trillion pesos. Kaya dapat po kayong makialam dito. Ninanakaw ang pera natin. Yung 2025 GAA, kaya yung sinasabing magsumbong kayo sa Pangulo, sumbong natin sila mismo. Paanong nakalusot yung 1.1 trillion budget ng DPWH ngayon 2025? Pag tiningnan mo, yung NEP, yung National Expenditure Program, yung BESF, yung statement po kung saan kukuha ng pambayad at pera na tutustusan yung pambudget, wala naman pong 1.1 trillion. Pinirmahan po iyan ni Bongbong Marcos. Pinag-aralan nga daw ho nila, hindi ba? Bakit nakalusot itong bilyon-bilyong pisong halaga ng mga flood control funds na intended for flood control programs? So yung 2025 budget, tatandaan ho nyo para makaiwas po tayo sa patuloy na pambubudol. Hindi ho ba naka-headline, yung mainstream media, kabahagi kayo ng korupsyong nagaganap, hindi nyo binabalita. Kaya ang hinihingi ko po sa inyo mga kababayan, tulungan po nyong mapalaganap ang ating pahina. Dito po ilalahad natin ang katotohanan kung sino man ang tamaan. So yung ginawa po ng 2025, photo op and the media play na naman. Kaya sabi nila, hindi nag-veto naman si Presidente nag-veto ng 168.24 billion. Ang laki tingnan, di ba? Ang laki pakinggan sa pahayagan, bida yan. Nag-veto ang Pangulo ng halagang 168.24 billion. Budol po yun. Pambubudol po yun. Bakit kanyo? Ang vinito po niya, yung nandoon sa unprogram appropriation. Hindi ba ipiniliwanag ko sa inyo kung ano yung program appropriation at saka ano yung unprogram appropriation? Para po sa mga kasasali lamang sa ating pahina, pasimplihin po natin home economics, yung program appropriation, ito po yung talagang mga natatanging gastusin na hindi natin pwedeng pabayaan. Nandiyan po yung kuryente, yung tubig, yung internet, kung meron po tayong utang, whether sa sakyan o bahay o kondo o townhouse, yung monthly amortization po nun, kasama po yun doon sa program appropriation. Home economics po pagdating naman sa program, andun po yung lunch or dinner out once a week, yung movie date ng family every Saturday or Sunday, yung biyahe sa probinsya o abroad once a year or twice a year, yun po yung unprogram. Ibig sabihin, tatakbo, mabubuhay ang pamilya kahit wala po yun. Tiis-tiis lang muna. Ganon din po sa gobyerno. Ang binito po ng Bongbong Marcos administration ay yung unprogram appropriation, 168.24 billion. Wala pong meaning yun, wala pong kahulugan yun, wala pong naidulot yun na savings o pagtitipid sa ating mga Pilipino. Bakit? Kasi po yung vinito niya, yung unprogram. Pag sinabing unprogram, wala pong katiyakan, wala pong kasiguruhan kung yun ay mai-implement sapagkat dependent po yun. Kung may bagong buwis na pagkukuhaan ng pera pang pondo doon sa unprogram appropriation. Kaya po malinaw na budol yun. Ang vinito mo,
yung unprogrammed appropriation na hindi naman tiyak na magaganap kung walang sapat na perang pangtusto sa mga gastusing yan. Bakit mo ikinakailangang i-veto when there is no need to veto? Kahit po hindi i-veto yun, wala pong gastos sa ating mga Pilipino na 168.24 billion pesos. Bakit? Pag wala pong sobrang koleksyon, pag wala pong sapat na koleksyon, kung wala pong bagong buwis sa pagkukuhaan ng bagong koleksyon, kung hindi po tayo mangungutang ng bago, hindi po gagalaw yung nandoon sa item ng unprogrammed appropriation. Yun po ang significance, yun po ang meaning nun. Kanya no need to veto yung nabitong 168.24 billion. Ang dapat tiningnan ng maigi ay yung 1.1 trillion pesos budget ng DPWH. Higit pong malaki ang pondo ng DPWH kesa sa education sector. Kaya nga po tayo ay nagsampa ng kaso, hindi ba? At hanggang ngayon ay nakabinbin sa Korte Suprema dahil unconstitutional, invalid, illegal, unlawful, at impeachable yung pagpirma sa illegal, immoral, unlawful, most corrupt ever national budget ngayong taong 2025. Dahil mas malaki po yung allocation ibinigay sa DPWH na nagkakahalaga ng 1.1 trillion pesos kumpara sa education department or education sector. Mandato po kasi ng Korte Suprema ng saligang batas yan na yung education sector ang priority at pinakamalaking makakakuha ng pondo. Ano? Ang nangyari, dinagdagan po ng pondo yung DPWH. Ang original proposal po ng DPWH ay 8.25 billion. No? 8.25 billion. Nadagdagan po ito ng 289 billion pesos nang hindi naman humihingi ang DPWH, nang hindi naman nagre-request si Secretary Manny Bonoan. So from 825 billion, naging 1.1 trillion pesos po ang budget ng DPWH. Samantala, yung DPWH, yung source ng mga tiba-tiba sa baha, nadagdagan ng 289 billion. Ang education sector, kulang po tayo sa classroom hanggang ngayon. Wala po, siksikan pa rin. Shifting pa rin sa maraming lugar. Ano? Binawasan ng 31 to 32 billion pesos pa for 2025 ang budget ng education sector. So talagang mabigat ang nangyayari sa ating bansa na dapat ho kayo ay nakasubaybay at makialam. Importanteng pinag-uusapan natin to dahil higit pong lumolobo, bumubukol. Kaya nga po ang tawag doon sa party list ni Saldico, ako bukol. Subalit hindi lamang yung bukulan ng mga mambabatas, ng mga tiwaling mambabatas. Pati po yung ating pambansang pagkakautang ay bumubukol. By end of fiscal year, next year, 2026, magiging 19 trillion na po ang ating sovereign debt o national government debt o yung ating pambansang pagkakautang.